Ang Beetle o yung mismong kotse na nagpasuko sa 7 magkaibang mekaniko ay ibinaba mula sa tow truck at ang mayamang lalaking may-ari nito napangisi siya nang makita kung sino ang susuri sa makina. Babae lang, mga kamay na puno ng itim na grasa. Ay, oo naman. Sira agad to kahit masilip lang ng araw, panunuyan niya. Halatang inaasahan niyang babagsak siya ng todo. Pero nang bumaba ang temperatura at gumawa ng kakaiba at parang hindi natural na tunog ang makina, yumuko siya at bumulong ng isang bagay na agad nagpawala ng ngisi sa mukha ng lalaki dahil ang kotse na iyon ay may lihim na walang sinuman, absolutong walang sinuman ang makakapag-isip. Kaya manatili ka, kaibigan, at pindutin ang subscribe button. Hindi mo gugustuhin mamiss kung paano uunlad ang kwentong ito. Tara na, simulan natin. Sa malamig na bayan ng San Joaquin, kung saan ang lamig ay kumakagat ng sobrang tindi na kahit ang mga aso'y nagdadalawang isip lumabas mula sa kanilang maiinit na sulok, may isang talyer. Hindi ito karaniwan, mas mukha itong kuta na gawa sa bakal at matigas na pag-asa. Nakatayo ito malapit sa paikot-ikot na Serra do Rio do Rastro, isang kalsadang bundok na puno ng liko na parang pinapaikot ang sikmura mo at balot ng hamog na sobrang kapal na iisipin mong may bigat ito. Doon nakatira si Selena. At huwag kang magkakamali, hindi si Selena basta ordinaryong mekaniko. Ipinanganak siyang may kakaibang regalo, ang bihirang kakayahang unawain ang maselang wika ng mga makina, mga bulong na hindi naririnig ng karamihan. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa mabibigat na makinarya, humuhukay at gumagawa ng mga daan sa kabundukan sa loob ng 30 taon. Kaya lumaki si Selena na napapalibutan ng ugong ng mga diesel engine at nagyeyelong hangin sa bundok. Pagsapit ng 12 taon, marunong na siyang magpalit ng langis ng isang Valmet na traktora na parang normal na gawain lang. Sa 15 taon, kaya niyang buuin muli ang makina ng backhoe mag-isa, ang parehong makinang sinabing imposibleng ayusin ng 5 lalaking may edad na. Pero ang tunay na talino ni Selena ay hindi lang nasa matitigas niyang kamay o matalas niyang mata. Nagmumula ito sa malalim niyang pag-unawa sa isang bagay na halos walang mekaniko sa buong Brazil ang pinapansin. Kung paano kumikilos ang metal sa ilalim ng matinding lamig. Habang ang karamihan ay nakatuon sa carburetor at fuel injection system, si Selena naman ay nag-aaral ng mga tekstong pang-ininyeriya tungkol sa thermal shrinkage, pagod ng metal sa sub-zero na temperatura at kung paano tumutugon ang materyales kapag nagyayelo. Alam niya kung ano ang nangyayari sa head gasket sa -10 degrees Celsius, kung paano lumalapot ang langis na parang arnibal sa maliliit na daluyan, at kung paano maaaring mangagat ang piston kapag mas mabilis lumiliit ang aluminum kaysa sa bakal. Ang talyer niya ay parang kombinasyon ng paggawaan at science lab. Ang mga lumang kagamitan mula sa panahon ng kanyang lolo ay katabi ng pinakabagong digital diagnostic scanner nakasabit sa mga kahoy na dingding na parang tropeyo ng panahon. Ang sahig ay puno ng kwento, maiitim na bakas ng dekada-dekadang tulo ng langis at pag-aayos. Ang amoy sa loob, isang pamilyar na halo ng nasunog na langis, lumang kerosin at lumamig na kape. Sa isang sulok, may kala na dikahoy na humihihis sa ilalim ng metal na takure, laging handa dahil sa nagyayelong umaga, kahit ang mga gamit ay parang yelo sa lamig kapag hinawakan. Ngayon, makinig kang mabuti dahil dito biglang naging kakaiba ang lahat. Isang hapon ng Hunyo, habang ang mga taniman ng mansanas ay natatakpan ng hamog
na nagyelo na parang pulbos na asukal, nabasag ang katahimikan ng bundok sa ugong ng 3 pilak na pickup truck na umakyat sa maruming kalsada papunta sa lugar ni Selena. Hindi ito ordinaryong mga sasakyan, mga luxury import ito, mga pickup na kasing halaga ng isang maliit na bahay, may malalaking gulong at makintab na chrome na kumikislap sa ilalim ng maulap na langit. Mula sa gitnang truck bumaba ang lalaking halos lahat sa rehiyon ay agad makikilala, si Dr. Ignacio Castro. Taglay ni Ignacio ang tindig ng taong hindi kailangang magtanong ng 2 beses. Dating alkalde, may-ari ng 2 malalaking pabrika ng karne at may kumpiyansang galing sa mahabang panahong sinasabihan ng oo sa bawat gusto niya. Nakasuot siya ng eleganteng wool coat, halatang hindi bagay sa talyer, at sapatos na sobrang kinis, halos sumasalamin ng langit. Matalas ang kanyang mukha, makapal ang kilay, at ang mga matay may malamig na kislap ng taong tumitingin sa tao bilang numero lang sa talaan. At saka dumating ang tunay na dahilan ng engrandeng pagdating, hinila sa likod ng convoy. Isang beige na 1,900 na raan at 74 na Volkswagen Beetle 1,500. Pero hindi ito basta Beetle lang, ito ang Beetle. Ang kotse na pinag-uusapan ng pabulong sa Timog Brazil. Ang parehong kotse na nagpabalik sa 7 pinakamahusay na classic car expert, gasgas ang ulo at ibinabalik ang pera sa may-ari. Mga mekanikong may parangal, mga inhinyerong nag-aral sa ibang bansa, mga elite restorer na kayang buhayin ang kalawangin ng mga lumang sasakyan, lahat sila nabigo. Sa tuwing bababa, sa ilalim ng 0 ang temperatura, nagyeyelo ang makina. Hindi ito baterya, hindi ito langis, hindi ito sirang wiring. Parang ang kaluluwa mismo ng kotse ang naninigas kapag malamig. Kumakandado ang crankshaft, humihinto ang connecting rods at kahit anong puwersa, hindi mo paikutin ang makina. Para itong block ng metal na hindi na gumagalaw. Pero ang pinakakakaiba, sa oras na tamaan ito ng unang sinag ng araw at uminit kahit kaunti, umaandar ang makina na parang walang nangyari. Suwabe, walang hirap. Nang dumating ang mga pickup, si Selena ay abala sa loob ng engine bay ng isang malaking Mercedes 1113 truck. Dahan-dahan siyang tumingin. Pinupunasan ang mga kamay niyang puno ng grasa gamit ang basahang lagi niyang nakasuksok sa sinturon. Nasa kalagitnaan siya ng 30, kayumanggi ang balat na tila hinubog ng araw sa bundok at ang itim na buhok ay nakatali sa isang ponytail na walang arte. Ang kanyang mga mata ay parang kayang tumagos sa mismong pagkatao mo. Ikaw si Selena, tama? Tanong ni Ignacio. Nilaktawan ang pagpapakilala na parang pag-aari na niya ang lugar. Ako nga, sagot niya, pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. Anong maitutulong ko? Ngumisi si Ignacio, isang ngiting halatang hindi siya umaasa ng marami. Sabi nila ikaw raw ang pinakamahusay na mekaniko sa kabundukang to, na mas alam mo kung paano kumikilos ang makina sa lamig kaysa sa kahit sino. Mahilig lang magpalabis ang mga tao, sagot ni Selena. Walang yabang, kalmado lang. Tulad ng taong alam na ang tunay na galing ay hindi kailangang ipagyabang. So sinungaling sila? Hamon ni Ignacio at tumawa ang 2 lalaking nasa likod niya, peking tawa, yung tawang pang-boss. Hindi sila pinansin ni Selena. Napako ang tingin niya sa beige na Beetle na ibinababa mula sa tow truck. Kahit malayo, halata niyang inalagaan ito. Flawless ang katawan, walang kalawang. Kumikinang pa rin ang pintura na parang bagong labas sa pabrika. Kislap ang chrome bago ang gulong na may puting gilid. At ang tail lights ay parang hindi tinablan ng panahon. Magandang kotse, sabi niya. Anong problema? Doon nagsimulang ikwento ni Ignacio ang alamat na naging usap-usapan na sa buong rehiyon.
7 raw na talyer ang nabigo, paulit-ulit na binubuo ang makina at may mga mekanikong nagsabing parang may paranormal na nangyayari, maling alignment ng camshaft, tabingi ang block o misteryosong luwag sa bearings. Sinabi niyang mahigit 100,000 reais na ang nagastos niya para lang mapatakbo ang Beetle sa lamig. Naging obsesyon na niya ito. Bakit hindi mo na lang ibenta tuwing taginit kung kailan gumagana pa? Tanong ni Selena, nakatiklop ang mga braso. Simple lang ang tanong. Pero tumama ito sa maselang bahagi. Nagiba ang mukha ni Ignacio. May kung anong mas malalim, baka sakit, na dumaan sa kanyang mga mata. Ramdam ni Selena na may mas malaking kwento pa. Hindi ibinebenta ang kotse na to, sabi niya, mababa at pigil ang boses. Pag-aari ito ng kapatid ko, nangako ako na aayusin ko ito kahit anong mangyari. Tumahimik ang paligid, mahinang umuugong ang hangin sa pagitan ng mga kahoy na pader. Kung ganon, anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Selena. Doon muling ngumisi si Ignacio, pero ngayon mas may dilim na sa likod nito. Gusto kong tumaya, sabi niya. Bawat salita ay parang barahang panalo. Kung mapapaandar ni Selena ang Beetle sa -5 degrees Celsius at maipapakyat sa Serra do Rio, do Rastro, nang hindi man lang nagyayelo ang makina kahit isang beses, magiging kanya na ang kotse. Isang fully restored na 1,900 at 74 na Beetle na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 80,000 reais sa merkado ng kolektor. Pero kung pumalpak siya, kung kumandado ang makina kahit saglit lang sa pag-akyat, kailangan niyang alagaan ang buong fleet ng refrigerated trucks ni Ignacio libre sa loob ng 3 taon. 36 na buwan ng pagkaalipin, diretsyong sabi ni Selena. 36 na buwan ng libreng serbisyo, pagtutuwid ni Ignacio habang nakangisi. Siyempre, pwede ka namang tumanggi. Muling nagtawanan ng mga lalaki, mas malakas na ngayon. Isa sa mga lalaki, mataba, nakasuot ng cap na basa sa pawis, dumura sa graba at bumulong, "Boss, matalas tong babaeng to. Hindi siya papayag. 7 talyer na ang bumagsak. Mga pinakamagagaling sa timog. Alam niyang walang paraan para manalo." Tumingin si Selena sa Beetle, tumingin kay Ignacio. At sa huli, ibinaba niya ang tingin sa sarili niyang mga kamay. Mamantika, magaspang sa maraming taon ng trabaho, pero matatag at hindi nanginginig. At anong ginawa niya? Itinaas niya ang kanang kamay patungo kay Ignacio at diretsyong sinabi, "Game ako." Ang katahimikang sumunod ay sobrang bigat. Ang tanging tunog na lang ay ang hangin na kumakalampag sa bubong na yero. Natigilan si Ignacio, parang hindi niya inaasahang papayag talaga siya. Pero inabot niya ang kamay ni Selena at ang higpit ng hawak, malupit. Hindi iyon handshake, pagsubok iyon ng lakas. Yung tipong parang dudurugin ang mga buto mo. May oras ka hanggang sa susunod na polar cold front. Sabi niya, ayon sa forecast, babagsak sa -8 ang temperatura sa loob ng 10 araw. Yan ang deadline mo. Hanggang noon sa'yo muna ang Beetle. Pag-aralan mo, baklasin mo, magdasal ka pa kung gusto mo. Pero sa araw ng pagsubok, dapat aandar yan. Nang hapon ding iyon, umalis si Ignacio at ang mga tauhan niya. Iniwan ang beige na Beetle na parang tahimik na banta sa gitna ng bakuran niya. Mag-isa si Selena, nakatingin sa sasakyan habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok at bumabalik ang nagyayalong hangin para angkinin ng gabi. Alam niyang hindi ito basta proyekto lang. Ito ang pinakamapanganib na hamon na hinarap niya. Hindi lang ito sirang makina, isa itong palaisipan na nagpatalo sa mga pinakamahusay. At may isang bagay sa loob niya, isang instinct na matagal na niyang pinagkakatiwalaan na nagsasabing ang Beetle na ito ay may tinatagong mas kakaiba pa kaysa simpleng mechanical na sira. Sa loob ng makinang iyon, may nakatagong katotohanang nakakandado at 10 araw lang ang meron siya para mabuksan yun.
Lumipas ang unang 3 araw na halos walang ingay. Hindi si Selena yung tipo ng mekanikong sugod agad na may hawak na wrench, baklas kung baklas dahil lang sa kuryosidad. May sistema siya, parang isip ng surgeon at pasensya ng taong alam. Hindi ordinaryong kaso ang kotse na ito. 7 top na talyer ang nabigo. Ibig sabihin, hindi ang sagot ang nasa halatang parte. Kaya sa unang malamig na umaga, habang nagsisimula palang mabuo ang yelo sa hood ng Beetle, hindi siya humawak ng kahit anong gamit. Umupo siya sa isang lumang kahoy na bangkito at tumingin lang. Inobserbahan niya kung paano nakapwesto ang makina sabay, ang anggulo ng mga hose, ang alignment ng mga tubo, ang bahagyang tension sa rubber mounts. Dahan-dahan at sinasadya, hinaplos niya ang nagyayelong ibabaw ng kotse, hinahanap ang kahit anong kakaiba. Bawat dent, bawat gasgas, parang may ibinubulong na bahagi ng kwento. Mahalang kotse na to, kitang-kita, ang pintura nito, original na beige mula sa pabrika, kumikinang ng perpekto na halos imposible. May taong nagbuhos ng oras, pera at puso para mapanatili ito. Hindi ito simpleng pag-aalaga, debosyon ito. Anong tinatago mo? Mahina niyang tanong na parang umaasang sasagot ang kotse. Kinuha niya ang LED flashlight at sinimula ng unang masusing inspection. Binuksan niya ang engine cover. Nandoon ang maalamat na Volkswagen Boxer engine, 4 na cylinders na nakahiga pahalang, simbolo ng linya ng Beetle. Malinis na malinis, parang bagong pinturahan ng block, itim at makinis. Ang cylinder heads ay halatang ni-rebuild at may modernong chrome Allen bolts imbes na stock na pyesa. Patunay na may tunay na bihasang kamay na nagtrabaho rito. Ang kambal na Solex carburetors ay na-restore at kuminang na parang salamin. Pero hindi lang kung ano ang nandoon ang hinahanap ni Selena. Hinahanap niya kung ano ang wala. Kinuha niya ang pinagkakatiwalaan niyang 13 mm wrench at sinimulan niyang baklasin ang cooling system. Air-cooled ang Beetle, walang radiator, walang coolant. Ang ginagamit nito ay malaking fan, mga metal duct para ipadala ang malamig na hangin sa makina at daloy ng langis para hilahin palabas ang init. At doon niya napansin ang unang kakaiba. Sa loob ng oil passages, maliliit na lagusan na hinulma sa engine block. Dapat malayang dumadaloy ang langis, pero may mali. Gamit ang sariling gawa niyang fiber optic probe, isang tool na siya mismo ang bumuo mula sa lumang endoscope, isinuksok niya ang kable sa loob ng makina. Sa maliit na screen, sinuyod niya ang daanan, cast iron na pader, karaniwang dumi, walang kakaiba, hanggang sa umabot siya sa liko, malapit sa 2nd silindro. Doon may tumama sa kanyang mata. Isang patong ng resin na kulay kalawang. Inilagay ng sobrang eksakto at pulido. Tinakpan nito ang tila isang napakaliit na balbula. Ano to rin? Bulong niya, inaayos ang probe para mas malinaw. Hindi ito normal na piyesa. Napakaliit ng balbula, hindi mas malaki sa isang butil ng beans at mukhang bahagi mismo ng engine block. Ang resin coating ay kaparehong-kapareho ng kulay at texture ng lumang cast iron. Isang camouflage na sobrang perpekto na hindi mahuhuli ng kahit anong ordinaryong inspeksyon. Sa loob ng 6 na oras, minapa ni Selena ang bawat sulok ng loob ng makina. Ang natuklasan niya ay nakakagulat. Ang balbulang iyon, hindi lang pala isa, 6 lahat, 6 na microvalves na nakatago sa mga kritikal na bahagi ng cooling at oil system. Bawat isa ay konektado sa mga manipis na capillary tubes na nakatago sa ilalim ng resin na ginawang mukhang metal, pero ang mga balbula kailangan ng pressure para gumana. San galing ang pressure? Doon niya napansin ang kakaibang detalye sa likurang gulong. Hindi stock ang valve stems. Custom ito, mas mahaba at may kakaibang fitting. Maingat niyang tinanggal ang isa at doon niya nakuha ang sagot.
Hindi ito ordinaryong valve, bahagi ito ng pressure system. Nakakonekta ito sa manipis na tubo na nakatago sa loob ng frame ng Beetle, mga tubong nagdadala ng compressed air diretso papunta sa makina. O Diyos, sabi niya habang bumubuga ang hininga niyang nagiging usok sa lamig. Hindi ito manufacturing error. Sistema ito, isang sinadyang masalimuot na sistema, may nag-modify sa makinang ito para mag-lock kapag malamig at may air pressure. Ang maliliit na balbula ay gawa sa espesyal na alloy na lumalawak kapag malamig. Habang bumababa ang temperatura, sinasara nito ang daloy ng langis at gumagawa ng pressure points na nagpapakandado sa crankshaft. Pero ito ang pinaka-nakakaloka. Ang tanging paraan para i-unlock ang sistemang ito ay magpadala ng eksaktong sequence ng air pulses gamit ang tire valve connectors. Hindi na basta makina ang laman ng kotse. Isa na itong vault, isang napakalaking mechanical safe dinisenyo sa eksaktong agham, nakakandado gamit ang physics, timing at thermodynamics. Napaupo si Selena sa nagyayelong semento, nakatitig sa Beetle na parang hindi makapaniwala. Sino ang gumawa nito? Hindi ito trabaho ng kung sinong mekaniko sa kanto. Ini-engineer ito. Dinisenyo ng taong may malalim na kaalaman sa pneumatics at system design. At ang mas malaking tanong, bakit? Sa ika-4 na gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kalan na dikahoy, may hawak na mug ng maligamgam na kape at sandwich, nagpasya si Selena. Imbestigahan niya ang nakaraan ng Beetle, hindi lang ang makina, kundi ang may-ari nito. Tumawag siya sa mga kaibigan, naghanap sa mga record ng kasaysayan ng sasakyan at naglagay ng ilang tahimik na tawag. Ang nalaman niya ay nagpatindig ng balahibo sa braso niya. Ang dating may-ari ng kotse ay si Humberto Castro, ang nakatatandang kapatid ni Ignacio. Hindi basta gearhead si Humberto, isa siyang mechanical engineer, nag-aral sa Federal University of Santa Catarina. Nagtrabaho siya sa Embraco, nagdidisenyo ng refrigeration compressors. Kilala siya bilang napakatalinong tao sa larangan niya. Pero noong 1987, may trahedyang nangyari. Inakusahan si Humberto ng pagnanakaw ng trade secrets. Nawala sa kanya ang lahat, trabaho, reputasyon, dignidad. Makalipas ang 3 taon, sa edad na 42, bigla siyang namatay sa atake sa puso. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, sino ang nagmana ng lahat ng pag-aari niya? Si Ignacio. Nanlumo si Selena. Unti-unti nang nagkakabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan at mas madilim ang larawang lumalabas. May kakayahan si Humberto para idisenyo ang sistemang nakatago sa makina ng Beetle. May kaalaman, may eksaktong pag-iisip, may obsesyon. Paano kung hindi siya talaga nagnakaw? Paano kung itinago niya ang katotohanan, ang ebidensya ng kanyang pagiging inosente sa tanging lugar na walang mag-iisip na hanapin? Sa loob ng makina ng pinakamamahal niyang sasakyan. Nang sumikat ang araw, sa ika-5 araw, buo na ang pasya ni Selena. Hindi na lang siya basta nag-aayos ng Beetle. Bubuksan niya ang katotohanan. Alam ni Selena na kailangan niyang ma-unlock ang sistema, pero hindi pwedeng dahas. Kung ganon kalayo ang inabot ni Humberto para gumawa ng ganito kakomplikado, ibig sabihin napakahalaga ng nakatago sa loob ng makinang iyon para isugal niyang masira. Kailangan niyang maintindihan ang mekanismo, kailangan niyang mahanap ang code. Sa loob ng 2 buong araw, nagsagawa siya ng mga pressure experiment. Gamit ang isang high-precision digital compressor, ikinabit niya ito sa mga valve ng likurang gulong ng Beetle at sinimulang subukan ang iba't ibang pulse sequence at 3 mabilis na bugso. 2 mahaba at 1 maikli, 1 mahaba, pause, tapos 3 maikli. Bawat pagsubok umaabot ng oras, hindi dahil sobrang hirap ng code, kundi dahil kailangan niyang hintayin ang sub-zero na temperatura para makita kung may reaksyon ang makina.
Gumagana lang ang locking mechanism kapag bumababa sa ilalim ng 0 ang temperatura. Pagdating ng ikapitong gabi, habang nasa -6 ang lamig at ang hininga niya'y nagiging tila multong ulap sa hangin, may bagong ideyang tumama sa isip niya. Paano kung hindi random ang sagot? Paano kung personal ang code? Isang bagay na si Humberto lang ang makakaunawa. Kinuha niya ang birth certificate ni Humberto, isang bagay na tahimik niyang nakuha ilang araw na ang nakalipas sa tulong ng kakilala niya sa registry office. Petsa ng kapanganakan, Marso 14, 1945, Sisinyan-Sanyue Sisiwuri. Isinalin niya ang mga numerong iyon sa air pulses, isang mahabang pulse, isa, 4 na maiikling pulse, pause, 0, walang pulse, 3 maiikli, pause, 4 na maiikli, 5 maiikli. Inihanda niya ang kompresor, inilagay ang sequence, pinindot ang button. Mahinang umugong ang makina, ipinadala ang mga pulse sa sistemang nakatagong tubo sa loob ng frame ng Beetle. Pinigil ni Selena ang hininga, 10 mahahabang segundo, wala. Tapos bigla may malinaw na click na umalingaw-ngaw mula sa makina, sinundan ng mahinang his ng hangin na tila may kumakawala sa malalim na bahagi sa loob. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi na sa lamig kundi sa tindi ng adrenaline. Inabot niya ang hand crank at iniikot. Gumalaw, umiikot ang crankshaft. Maluwag, walang sagabal. Hindi na nakakandado ang makina. Na-unlock ang sistema. Nagawa ko, bulong niya, basag ang boses habang rumaragasa ang emosyon sa dibdib niya. Nangilid ang luha sa mga mata niya at dumaloy na parang maiinit na guhit sa malamig niyang pisngi. Pero kahit sa sandaling iyon ng tagumpay, alam niyang may mas malaki pang nangyayari. Oo, tumatakbo na ang makina ngayon, pero kung ganito kalayo ang inabot ni Humberto para lang ipagyelo ito sa lamig, may mas higit pang dahilan, may nakatago. Isang bagay na lalabas lang kapag umaandar ang makina, kapag ang panginginig ay dumaan sa buong chassis. Pagsapit ng umaga ng ika-8 araw, pinuno ni Selena ng sariwang gasolina ang tangke. Ikinabit ang fully charged na baterya at habang nagyeyelo pa ang hangin, iniikot ang susi sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Ubo ang Beetle ng isang beses, tapos muli at sa wakas sumindi. Umalingaw-ngaw sa garahe ang pamilyar na ugong ng Volkswagen Boxer engine. Para bang huminga ang kotse sa unang pagkakataon matapos ang mga dekada, at nagbuga ito ng makapal na puting usok sa hangin ng taglamig. At doon niya naramdaman isang kakaibang panginginig, hindi mula sa mismong makina, kundi mula sa mas malalim na bahagi. Hindi normal ang vibration. Dumaloy ito sa floor pan ng kotse, kumikibot sa dalas na tila sinadyang idisenyo. Pinatay niya ang makina at gumapang siya sa ilalim ng kotse, may hawak na flashlight. Doon, nakawelding sa gitnang frame rail, may isang bagay na hindi inaasahan. Natakpan ng dekada-dekadang dumi, alikabok sa kalsada at protective grease. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na panel. Isang tagong compartment, halos kasing laki ng kahon ng sapatos. Pneumatically sealed, dinisenyo para bumukas lang kapag nakatanggap ng isang eksaktong harmonic vibration. Ang makina ang nag-trigger nito. Bahagyang bumuka ang takip, konti lang. Maingat niyang inalis ang dumi at hinila ito paluwag. Sa loob, balot ng mga patong ng waterproof na plastic, may isang lumang sobre. Nanilaw, marupok. Hindi niya ito binuksan, hindi pa, pero alam na ni Selena kung ano ang laman. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lang sa kamay, kundi sa dibdib. May katotohanan doon, isang katotohanang itinago ng halos 4 na dekada. Maingat niyang isinara muli ang compartment, gumapang palabas mula sa ilalim ng kotse at naupo sa gitna ng sahig ng talyer. Yakap ang mga tuhod, kumakabog ang puso.
Umaandar na ang Beetle. Nasagot na niya ang misteryong mekanikal. Pwede na niyang tawagan si Ignacio ngayon. Itakda ang pagsubok. Umakyat sa bundok. Manalo at makuha ang kotse. Pero ang sobre na iyon, iba iyon. Simula iyon ng panibagong laban at ibang klase. Nung gabing iyon, hindi natulog si Selena. Naupo siya sa lumang leather chair habang ang sobre ay tahimik na nakapatong sa workbench niya. Kumukurap-kurap ang iisang ilaw sa itaas at ang mga anino'y sumasayaw sa mamantikang pader habang ang malamig na hangin ay sumisingit sa mga siwang. Tahimik ang Beetle, nakabukas pa rin ang engine bay na para bang pinagmamasdan siya. Nasolusyonan na ang makina, pero ang sobre, hindi iyon makina. Kwento iyon, kwento ng tao, at ang mga kwento ng tao, mas delikado kaysa sirang makina. Nang sumilip ang unang tanda ng bukang liwayway sa ibabaw ng mga bundok na balot ng hamog, nang pinturahan ng banayad na rosas at kahel ang nagyeyelong abot tanaw, sa wakas tumayo si Selena. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinuha ang sobre. Parang marupok, parang pwedeng sumabog. Maingat niyang binuksan ang seal, kupas pero buo pa rin pagkatapos ng lahat ng taon. Sa loob, may 3 dokumento. Una, isang sulat kamay, malinis pero nanginginig. Sulat ng taong alam na baka iyon na ang huling bagay na maisusulat niya. Ikalawa, isang bungkos ng technical blueprints. Opisyal na Embraco schematics na may petsang 1,986 at 86, may selyo at pirma. Ikatlo, isang titulo ng lupang rural, kumpleto sa notary seal at legal na sertipikasyon. Binuklat ni Selena ang sulat at nagsimulang magbasa, at sa bawat linya lalong lumulubog ang puso niya. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin nahanap mo ang paraan. Ibig sabihin matalino ka para makita ang katotohanan. Ako si Humberto Castro. Pinatutunayan ng mga dokumentong ito kung ano ang ginawa sa akin ng kapatid kong si Ignacio. Ninakaw niya ang mga disenyo ko, ninakaw niya ang lupa ko, at ninakaw niya ang buhay na binuo ko. Ang sumunod ay kwentong mas malamig pa kaysa hangin sa bundok. Nakaimbento si Humberto ng isang makabagong refrigeration compressor, isang imbensyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Naghahanda ang Embraco na mag-file ng patent sa ilalim ng pangalan niya. Pero si Ignacio noon ay isa palang administrative manager. Ginamit ang access niya para kopyahin ang mga disenyo. Peke ang mga dokumento, minaniobra ang board at inakusahan si Humberto na ninakaw ang trabaho ng iba. Natanggal si Humberto, nadungisan ang pangalan niya, at nang wala na siyang natira, walang trabaho, walang kinabukasan, nag-alok si Ignacio na bilhin ang lupang pag-aari ng pamilya, lupang napakahalaga. Dahil sa desperasyon, ibinenta iyon ni Humberto. At sa mismong lupang iyon, itinayo ni Ignacio ang mga katayan na nagpayaman sa kanya. Nagtapos ang sulat sa isang linya na binasa ni Selena ng 3 beses, habang nararamdaman niyang inuukit ng bawat salita ang sarili nito sa kaluluwa niya. Inilagay ko ang katotohanan sa tanging lugar na hinding-hindi niya hahanapin, sa puso ng kotse na matagal na niyang kinaiinggitan at kinamumuhian na pagmamay-ari ko. Kung binabasa mo ito, pakiusap. Huwag mong hayaang manalo siya. Dapat mas mahalaga ang katotohanan kaysa katahimikan. Ibinaba ni Selena ang sulat pabalik sa sobre at napatingin sa kawalan. Sa labas, unti-unting natutunaw ang yelo sa ilalim ng banayad na liwanag ng umaga. Gumigising ang mga bundok sa isang magandang bagong araw. Pero ang tanging naramdaman niya ay isang bigat na dumidiin sa dibdib niya. Nahanap niya ang katotohanan. Ngayon, kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin niya rito. Hindi maikakaila ang mga engineering plans. Kita roon ang hindi mapagkakamalang pirma ni Humberto. May mga sulat kamay na tala sa gilid, masisikip na equation at mga diagram na personal ang estilo, mga bagay na tanging tunay na lumikha lang ang makakasulat. At ang titulo ng lupa, nakakakilabot na dokumento.
Ipinakita nito na naibenta ang lupa sa sobrang babang halaga, halagang napakalayo sa tunay nitong presyo na parang sumisigaw ng pamimilit. Walang patas na kasunduan ang magmumukhang ganon sa papel. Sa kamay ni Selena ngayon, hawak niya ang susi sa pagbagsak ni Ignacio. May kapangyarihan siyang ibalik ang hustisya para sa lalaking namatay dekada na ang nakalipas na durog sa bigat ng pagtataksil. Pero may problema, malaki, sobrang laki. Kapag inilabas niya agad ang mga dokumentong ito, sasabihin ni Ignacio na kasinungalingan lang ang lahat. Ipaparatang niyang peke na siya ang gumawa-gawa ng kwento para lang makaiwas sa pustahan. At sa kasamaang palad, makapangyarihan siya, may pera, may abogado, may impluensya. Si Selena, isa lang siyang mekaniko sa kabundukan. Walang titulo, walang legal team. Sa korte, sino ang paniniwalaan ng hukom, pero kung itutuloy niya ang pustahan at ibibigay ang beetle gaya ng napagkasunduan, mapupunta kay Ignacio ang kotse, kasama ang tagong compartment. Makikita niya ang mga dokumento at sa sandaling makita niya iyon, susunugin niya, pupunitin, wawasakin, sisirain ang nag-iisang ebidensya na pwedeng maglantad ng katotohanan. At wala nang makakaalam, mawawala na naman ang katotohanan. Muli, naiipit si Selena, parang checkmate. Sa loob ng 2 araw, naghanap siya ng paraan para makatakas. Naisip niyang kopyahin ang mga dokumento pero hindi magkakaroon ng parehong bigat sa batas ang mga duplicate kumpara sa orihinal. Naisip niyang maghanap ng matapang na abogado pero sa lugar na iyon, sino ang mangangahas kalabanin si Ignacio Castro? Pumunta sa pulis? Kung walang sertipikadong patunay, salita lang niya iyon laban sa reputasyon ni Ignacio. At tumatakbo ang oras, halos dumating na ang polar front. 3 araw na lang, babagsak sa -8 ang temperatura. Ang araw na babalik si Ignacio para singilin ang pustahan. Sa 9 na gabi, gising pa rin si Selena sa makitid na kama sa likod ng talyer, nakatitig sa kisame habang ang mapait na lamig ay sumisingit sa mga kahoy na dingding. Umiikot ang isip niya at ayaw talagang dumating ng antok. Tapos may kumatok. Isang matatag at sinadyang katok sa pintuan ng paggawaan. Halos 11:00 na ng gabi. Kumabog ang dibdib niya. Maingat siyang bumangon, kinuha ang lug wrench para lang sigurado. Binuksan niya ng kaunti ang pinto at natigilan. May isang babae roon sa lamig. Nasa bandang 70. Hindi, mga 60 ang edad. Pilak ang buhok, maayos na nakapulupot sa bun. Ang mukha niya ay hitik sa tanda ng panahon at lungkot. Pero ang mga mata, matulis, tuwid at hindi nag-aalinlangan. Naka-wool coat siya at mahigpit na yakap ang isang lumang leather bag sa dibdib. "Ikaw ba si Selena?" Mahina niyang tanong. "Ako nga, at ikaw?" "Ako si Corazon Castro. Ako ang asawa ni Humberto." Parang huminto ang mundo. Mas binuksan ni Selena ang pinto at pinapasok siya. Nagtimpla siya ng matapang na kape, inalok ng kumot at umupo silang dalawa sa tapat ng isa't isa. Magkaibang henerasyon pero pinag-uugnay ng katotohanan at sakit. "Alam kong nahanap mo ang mga dokumento," sabi ni Corazon nang walang paligoy. "Alam ko palagi na nakatago iyon sa loob ng beetle. Sinabi ni Humberto sa akin bago siya mamatay. Pero pinangako niya sa akin, pinagsumpa niya ako na hinding-hindi ko ibubunyag kung nasaan yon. Sabi niya, tanging taong matalino para masolusyunan ang palaisipan ng makina ang magkakaroon ng karapatang pumili kung ano ang susunod na mangyayari." Lumapit si Selena. "Paano mo nalaman na nahanap ko na?" Nagbigay si Corazon ng maliit at malungkot na ngiti. "Kasi nitong 2 araw, may itim na kotse na nakapark sa dulo ng daan papunta sa talyer mo. Binabantayan kanila," may hinala si Ignacio. Hindi siya tanga. Kapag may taong nakaayos sa beetle na yon, alam niyang posibleng lumabas na ang lihim. Parang gumapang ang lamig sa gulugod ni Selena. Alam niya,
Matagal na siyang takot na baka may iniwan si Humberto, sagot ni Corazon. At ngayon, takot siyang nasa kamay mo na. At ang mga tulad niya, kapag natatakot, lalo silang nagiging delikado. Inilapag niya ang bag sa workbench at maingat na inilabas ang isa pang sobre, na nilaw, luma at nakakatakot na kapareho ng nabuksan na ni Selena. 2 kumpletong kopya ang ginawa ni Humberto ng ebidensya. Isang set ang nilagay niya sa Beetle, nakatago sa compartment na yon. Ang isa iniwan niya sa akin, sealed, na may bilin na maghintay at bubuksan lang kapag may nakaayos na sa kotse. Nanginginig ang kamay ni Selena habang binuksan niya ang sobre. Sa loob, kaparehong dokumento ang laman pero may kaibahan. May opisyal na mga selyo, notarized, may pirma at authenticated, matibay sa batas, halos hindi na matitinag. Bakit mo ibinibigay ito sa akin ngayon? Tanong ni Selena, nanginginig ang boses. Hinawakan ni Corazon ang mga kamay niya, mainit, matatag mga kamay na pinagdaanan ang dekada-dekadang dalamhati. Dahil ngayon may pagpipilian ka, mahirap. Pwede kang manahimik, ibigay ang kotse kay Ignacio, manalo sa pustahan, kunin ang Beetle at lumayo na. O pwede kang lumaban, gamitin ang katotohanan at isugal ang lahat. Kaya niya na akong wasakin, pabulong na sabi ni Selena. Tumango si Corazon ng marahan. Oo, kaya niya, pero hindi lahat ng tagumpay ay sulit kung binili mo ito kapalit ng katahimikan. Ang mga mata niya, kahit pagod, ay kumikinang sa karunungan. Namuhay si Humberto at namatay na naniniwalang walang hustisya. Huwag mo siyang hayaang dalhin ang paniniwalang yon sa kabila. Ipakita mong may halaga ito, na may isang taong nagmalasakit sapat para ipaglaban ang tama. Tumayo siya at inayos ang coat. Sa pinto huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. 2 araw na lang bago ang test, anuman ang piliin mong landas, irerespeto kita. Dahil ang pagpili ng mahirap na desisyon, isang uri na rin ng tapang. At nawala siya sa nagyayelong dilim, iniwan si Selena na mag-isa. Mag-isa kasama ang 2 sobre, isang Beetle na perpektong umaandar at isang desisyong wala nang kinalaman sa makina. Bumalik si Selena sa talyer at tinitigan ang beige na Beetle. Perpekto na ito ngayon. Nagawa niya ang imposible, naayos niya ang kotse na hindi na unawaan ng 7 ibang pagawaan. Nasolusyonan ang isang engineering riddle na nakabalot sa metal at lamig. Karapat-dapat siya sa tagumpay. Pero sapat na ba yun? Alam niyang nandoon pa rin ang itim na kotse, nakatago, nagmamasid, naghihintay, mga tao ni Ignacio, mga banta niya. Sa loob ng 2 araw, kapag nabalot na ng yelo at lamig ang bundok, kailangan niyang gumawa ng desisyon na mas higit pa sa pag-aayos. Madali ang ayusin ang kotse. Ang susunod, hindi. Dumating ang umaga ng test na may langit na alam lang ng mga taga-bundok. Madilim, mabigat at puno ng masamang pakiramdam. Para bang binabalaan ng kalikasan ang lahat na may seryosong mangyayari. Bago mag-alas 6 ng umaga, 2 degree ang basa ng thermometer. Kinumpirma ng mga meteorologist na bibilis pa ang lamig. Babagsak sa -8 pagsapit ng tanghali. Maagang dumating ang polar front at kasabay nito dumating ang hangin na parang kutsilyo, sumisingit sa jacket, pinapaluha ang mata at ginagawang usok ang bawat hininga. Halos hindi natulog si Selena, 3 oras lang, baka mas kaunti pa. Pero hindi pagod ang nagpapapintig sa kamay niya. Adrenaline. Nasa galaw na ang plano niya. Hindi perpekto pero ito lang ang planong tama sa pakiramdam niya. Hinati niya ang mga dokumento sa 2 taguan. Ang mga orihinal ay isinuksok sa isang kalawangin na lata ng cookies, ibinaon sa likod ng pader ng mga gamit niya. Ang mga certified copy naman, maayos na tinupi at idinikit sa dibdib niya sa ilalim ng flannel shirt, sa mismong ibabaw ng puso niya. Eksaktong alas 8 ng umaga, umalingaw-ngaw sa daan ang pamilyar na ugong ng mga makina.
3 pilak na pick-up, at ngayon may 4 pang sasakyan na kasunod. May dala ng audience si Ignacio. Bumaba siya kasama ang karaniwang crew niya, pati isang grupo ng mga saksi. Kasama rito, 2 abogado mula sa syudad. Mukhang kilala niya mula sa mga kwentong korteng bayan. At isang pandak na lalaking may professional grade camera na nakasabit sa leeg. "Magandang umaga, Selena!" Sigaw ni Ignacio, nakabuka ang mga braso na parang ringmaster na magpapakilala ng bida. "Ngayong araw ang malaking araw, magiging alamat ka o magiging isa ka lang malungkot na kwento na pinagtatawanan sa mga bar." Tumawa ang mga tao sa paligid niya sa peke at sanay na paraan, tawang pangbida, tawang pangpasikat. Hindi sumagot si Selena. Kinuha niya lang ang basahan, pinunasan ang mga kamay at naglakad papunta sa Beetle. Tahimik itong nakatayo sa ilalim ng makapal na tarp, nakaparada sa harap mismo ng talyer, ilang sandali na lang bago ang huling pagsubok. Nang alisin ni Selena ang lumang tarp at lumitaw ang malinis na beige na Beetle sa ilalim nito, biglang tumahimik ang lahat. Kahit sa maulap na langit kumikislap ang kotse. Parang bagong pinta, kuminang ang chrome na tila pinakintab na pilak at perpekto ang hangin sa gulong. Para bang kakalabas lang nito sa pabrika ngayong umaga. Lumapit si Ignacio, tinitigan ang kotse na may kakaibang ngiti. "Maganda," sabi niya. Pero sa tono niya, mas parang babala kaysa papuri. "Pero wala ring saysay ang itsura sa ganitong lamig. Tingnan natin kung kaya talagang tumakbo ng makinang yan." Binuksan ni Selena ang pinto sa driver's side. Itinulak pasulong ang upuan. Halatang idinisenyo para sa mas matangkad tulad ni Humberto at umupo. Iniikot niya ang susi, umiikot ang starter motor, 1 beses, 2 beses, at sa ikatlong crank biglang umandar ang Beetle, umugong ng malakas at lumabas ang pamilyar na malalim na kalansing ng air-cooled boxer engine. May makapal na puting usok na bumuga mula sa tambutso, umikot at umakyat sa nagyayelong hangin ng umaga. Ang digital thermometer na dala ni Ignacio ay nagpakita ng -3 degrees Celsius. "Kahit anong kotse aandar sa ganitong lamig," panunuyan niya. "Ang totoong test ay ang akyatan, tara sa bundok. Kapag nag-lock kahit 1 beses ang makina bago ang tuktok, talo ka. Pero kung kaya mo, sayo na ang Beetle at hindi ko na ito uungkatin ulit." Tumingin si Selena sa mata niya, "At kung manalo ako," sabi niya, "tapos na talaga? Walang daya? Walang palihim na paghahanap sa kung anong nakatago sa kotse?" Lalong lumapad ang ngiti ni Ignacio, parang mandaragit na nagkukunwaring magalang. "May mga abogado ako, may mga saksi at may camera crew. Nakarecord ang lahat. Pero huwag ka nang umasa, iha. Hindi ka mananalo." Nagsimulang umusad ang convoy. Nanguna si Selena sa Beetle. Sa likod niya, sumunod ang mga pilak na pick-up ni Ignacio, kasama ang iba pang sasakyang dinala niya para lang magpakitang gilas. Magaspang ang daan papunta sa paanan ng Serradorio Durastro, puno ng lubak, matatalim na liko at alo ng kalsada na nagpapadaing sa suspensyon ng Beetle. Pero matatag ang maliit na kotse, pantay ang takbo ng makina, nanatiling mainit ang langis at lalo pang bumababa ang temperatura sa labas. Nang makarating sila sa opisyal na simula ng akyatan, isang berdeng karatula ang sumalubong sa kanila. "Serradorio Durastro, dangerous curves, max speed 40 kilometers per hour. Ang thermometer ngayon ay -5 degrees Celsius. Umuungal ang hangin sa kabundukan na parang mabangis na hayop. Sapat ang lakas para yumanig ang mga sasakyan. Bumubuhos ang hamog mula sa itaas na parang kumot ng mapuputing multo." Huminga ng malalim si Selena. Matatag ang kamay niya sa manibela, pero sa loob, kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Pero tiwala siya sa makina. Alam niyang nakadisengage na ang locking system, bukas ang mga balbula at nasubok na ang lahat.
Hindi mababasag ng akyatang ito ang kotse, pero ang mas malaking tanong nananatili, anong gagawin niya pagdating sa tuktok? Ang unang ahon ay banayad, malapad na liko na dahan-dahang tumataas ang elevation. Umakyat ang Beetle ng walang hirap, humuhuni na parang awit mula sa nakaraan. Mas matalim ang ikalawang kurbada, isang hairpin turn na may maluwag na graba sa gilid. Dahan-dahang ikinabig ni Selena ang manibela, ramdam ang kapit ng gulong sa kalsadang may manipis na yelo. Sa likod niya, mabagal na sumunod ang konvoy. Sa salamin, nasilayan niya ang mukha ni Ignacio sa bintana ng pickup, nakatitig sa Beetle, parang mandaragit na nakasunod sa biktima. Tapos dumating ang ikatlong kurbada, ito na, ang ice curve. Isang kilalang liko na laging nababalot ng anino ng pader ng bundok kung saan mas lalo pang bumababa ang temperatura at kadalasan dito sumusuko ang mga makina. Dito bumagsak ang mga naunang mekaniko. Inilagay ni Selena sa first gear, pinanatiling pantay ang RPM, nakikinig sa bawat tunog ng makina na parang doktor na nagbabantay ng tibok ng puso. 10 metro, 20, 30. Naghamog ang loob ng windshield sa hininga niya. Pinunasan niya iyon gamit ang manggas habang nakapako ang mata sa daan. Tapos nangyari, isang tunog. Isang putol, isang sablay, uubo ang makina at kumatok, misfire. Kumabigla ang Beetle, parang bumagsak ang sikmuran niya. Naglalak na ba? Pero hindi. Kilala ni Selena ang tunog na iyon. Kilalang kilala. Ramdam niya sa buto. Hindi ito pagyeyelo ng makina. Hindi ito mga balbula. Spark plug wire ito. Natanggal dahil sa panginginig ng akyatan. Wala siyang inaksayang oras. Clutch in, handbrake taas. Umaandar pa ang makina pero hirap. Tumalon siya palabas ng kotse, mabilis at eksakto. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Ignacio. Bumaba mula sa pickup. Talo ka na! Hindi siya pinansin ni Selena. Binuksan niya ang engine bay, inabot ang loob, nakita ang maluwag na wire sa cylinder 3 at ibinalik iyon sa pwesto. Click! Isinara ang hood ng malakas. Wala pang 30 kasegundo. Balik siya sa upuan, handbrake baba, balik sa first gear. Umugong ang makina na parang walang nangyaring problema. Nakatayo si Ignacio sa gitna ng kalsada, natulala habang muling umusad ang Beetle, malinis at malakas. Lahat ng lalaking nasa likod niya ay nakatingin, tahimik, gulat na gulat. Na-diagnose niya ang problema sa loob ng ilang segundo. Naayos niya sa nagyayelong temperatura. Walang kaba, walang pag-aalinlangan. Mula roon, umakyat ang Beetle na parang kampeon. Liko pagkatapos ng liko, kurbada pagkatapos ng kurbada, palaki ng palaki ang taas habang nawawala ang lambak sa ilalim sa hamog. Umabot sa -8 degrees Celsius ang temperatura. Pero hindi bumigay ang makina. Perpekto. Sa wakas, narating nila ang tuktok, ang lookout point sa rurok ng bundok, katabi ng isang parking na lupa at isang maliit na snack bar na sarado dahil off-season. Ang thermometer ay -9 na degree Celsius. Pinatay ni Selena ang makina, hinila ang handbrake at nanatiling nakaupo sa katahimikan. Nagawa niya ang imposible. Dumating ang ibang sasakyan makalipas lang ang ilang sandali. Bumaba si Ignacio. Namumula ang mukha niya kung dahil sa hangin o sa galit, hindi matiyak ni Selena. Dahan-dahan siyang lumapit, kinatok ang isang gulong na parang hindi makapaniwala at tumitig kay Selena. Nanalo ka, sabi niya. Parang batong lumabas sa bibig ang bawat salita. Sayo na ang kotse, tapos na ang pustahan. Tumango si Selena, walang emosyon, walang yabang. Tapos mahina niyang sinabi, bago ko tanggapin ang kotse, may gusto akong ipakita sa'yo. Naglakad siya sa likuran, lumuhod sa lupa at gumapang sa ilalim ng Beetle sa harap ng lahat. Nahanap ng mga daliri niya ang lihim na pangkandado, pinindot niya, click! Bumukas ang nakatagong compartment, hinugot niya ang sobre. Tumayo siya, may bahid ng grasa at itinaas ang nanilaw na papel para makita ng lahat. Namuti ang mukha ni Ignacio na parang multo.
Ikaw, nahanap mo, bulong niya. Nahanap ko, matatag na sagot ni Selena. Nahanap ko ang itinago ni Humberto, ang patunay niya, ang ninakaw na mga disenyo, ang lupa, lahat ng kinuha mo sa kanya. Mas mahigpit pa sa lamig ang katahimikang bumalot sa tuktok. Nakatayo ang mga lalaki na parang napako. Nagkatinginan ng mga abogado ni Ignacio, kinakabahan. Alam nila, o kahit may hinalaman lang, humakbang si Ignacio pasulong, tumataas ang boses. Walang ibig sabihin ang sobre na yan. Mga lumang papel lang yan, iibigay mo yan, ngayon din, kung hindi putol ni Selena, malakas at malinaw. Tatakutin mo ako, dito, sa harap ng mga saksi mo, sa harap ng kamera. Humarap siya sa cameraman at tinaasan ang boses. Ako si Selena, napaakyat ko ang Beetle sa Serra do Rio do Rastro sa -9 degrees. Isang bagay na walang ibang nakagawa. At habang ginagawa ko iyon, nakakita ako ng mga dokumentong nagpapatunay na ninakaw ni Ignacio Castro ang patented designs ng kapatid niya at ang lupa nito halos 40 taon na ang nakalipas. Biglang sumugod si Ignacio, pero pinigilan siya ng sarili niyang mga abogado. Isa sa kanila, isang matandang lalaki na puti ang buhok at makapal ang salamin, ang lumapit. Orihinal ba ito? Kalmado niyang tanong. Oo, sagot ni Selena, at may authenticated copies akong nakatago ng ligtas. Kapag may nangyari sa akin, diretso ang mga ito sa opisina ng Federal Prosecutor. Tumingin ang abogado kay Ignacio at kitang-kita sa mukha nito ang lahat, halo ng pagkadismaya at pagod na parang matagal na niyang nakikitang darating ang sandaling ito. Ignacio, kung mapatunayan itong totoo, hindi, sigaw ni Ignacio, pero wala na ang dating bigat ng boses niya. Nagsisinungaling siya, binablackmail niya ako. Nanatiling kalmado si Selena, tahimik, sigurado. Ayoko ng pera mo, noon pa man. Ikaw ang nag-alok ng pustahan at nanalo ako. Kaya na ngayon, bibigyan kita ng pagpipilian. Igalang mo ang usapan. Ibigay mo sa akin ang Beetle gaya ng sinabi mo. Dadalhin ko ang mga dokumento sa pulis at sila ang bahala. Ang batas ang magpapasya kung alin ang totoo. O pipigilan mo ako, tatakutin, patatahimikin at lalabas sa publiko ang mga backup copy. Kasama ang kasong witness intimidation. Iyon ang huling galaw niya. Checkmate. Tumingin-tingin si Ignacio sa paligid, sa mga lalaking dinala niya, sa mga abogado niyang ngayon ay bahagyang umiiwas na sa kanya, sa cameraman na nakuna ng lahat. Doon niya na-realize tapos na. Hindi lang siya natalo sa pustahan, nawalan siya ng kontrol. At sa lalong madaling panahon, mas marami pa ang maaari niyang mawala. Sa'yo na yang lintik na kotse, singal niya, iniluluwa ang mga salita na parang lason. Pero pagsisisihan mo to, sinisiguro ko. Tiningnan siya ni Selena ng direkta sa mata. Baka nga, sabi niya, matatag ang boses. Pero kung pagsisisihan ko man, pagsisisihan ko yon habang alam kong tama ang ginawa ko. Ang nangyari sa mga sumunod na linggo ay parang tahimik na lindol. Unang-unay munting pagyanig lang, tapos naging malalakas na alon na yumanig sa buong bayan ng San Joaquim hanggang sa pinakapuso nito. Tinupad ni Selena ang salita niya, inihatid niya pababa ng bundok ang beige na Beetle, malakas ang ugong ng makina. Hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa istasyon ng civil police at ibinigay ang mga orihinal na dokumento sa on-duty na opisyal. Alfonso ang pangalan niya, isang veteranong pulis na lumaki sa mga bulong-bulungan tungkol sa iskandalo ng pamilyang Castro, pero kailanman ay walang nakitang ebidensya. 3 oras niyang binasa ang mga files, sinuri ang bawat pahina, bawat marka, bawat selyo. Nang sa wakas ay tumingala siya kay Selena, bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala at tahimik na paghanga. Ito, napakalaki nito, sabi niya halos may paggalang. Kung mapapatunayan to, may malalakas na taong babagsak.
Totoo ito, sagot ni Selena. Matatag pero pagod ang tinig. At may iba pa, may notarized copy si Corazon Castro, magpapatotoo siya. Kinabukasan sinimula ng investigasyon at mabilis ang galaw nito. Sobrang bigat ng ebidensya. Ang mga engineering plans ni Humberto ay may kakaiba niyang sulat kamay, formula, pati maliliit na doodle, mga bagay na walang ibang makakagaya. Kinumpirma ng handwriting experts na siya talaga ang sumulat. Mas nauna ang mga blueprint kaysa sa lahat ng sinasabi ni Ignacio. Ang deed of sale, halatang pamimilit, sobrang kahina-hina lang transaksyon, kitang-kita ng kahit sinong hukom na may sapilitan. Pero ang huling pako sa kabaong, DNA, isa sa mga pahina na nilaw at kumulot na sa tanda. May maliit na bahid ng dugo. Malamang galing sa maliit na hiwang nakuha ni Humberto habang nagtatrabaho. Nagtest ang forensics, itinugma nila sa mga nakatagong hair samples na itinabi ni Corazon sa loob ng maraming taon. Hindi na matatanggi, patunay na si Humberto Castro ang gumawa ng mga disenyo. Natotoo ang pagtataksil. Wala pang isang buwan, bumagsak ang formal na mga kaso. Inakusahan si Ignacio ng pamemeke, ng dokumento, panlilinlang at pagkamkam. Nasamsam ang mga katayan niya, na-freeze ang mga account niya, ang imperyo niya na itinayo sa lupang ninakaw, nagsimulang gumuho. Pero hindi lang ito kwento ng pagbagsak ni Ignacio, kwento rin ito ng pagbabalik ng pangalan ni Humberto. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 4 na dekada, hinabol siya ng hustisya. Kinilala ng korte sa publiko na pinagbintangan si Humberto na siya ang tunay na innovator, ang totoong utak sa likod ng malaking tagumpay sa refrigeration. Naibalik ang legacy niya at ang lupa ibinigay muli sa tunay na mga tagapagmana. Ang bahagi ng yaman na itinayo ni Ignacio sa lupang iyon ay ginawang kompensasyon, pero ayaw ni Corazon ng pera para sa sarili niya. Matanda na siya at wala silang anak. Sabi niya walang halagang kayang ibalik si Humberto. Sa halip gumawa siya ng bagay na ikinagulat ng lahat. Itinatag niya ang Humberto Castro Institute for Technical Training, isang libreng vocational school para sa mechanics, engineering at refrigeration. Bukas sa kahit sinong kabataan sa rehiyon na gustong bumuo ng mas magandang kinabukasan. At ang taong pinili niyang maging technical director, si Selena. Sa una, nag-alinlangan si Selena. Mekaniko lang ako doon na Corazon. Hindi ako nag-aral para magturo, wala akong degree. Naupo sila sa kusina ni Corazon habang ang amoy ng matapang na kape sa bundok ay dumadaloy sa pagitan nila. Marahang hinawakan ni Corazon ang kamay niya. Hindi mo kailangan ng diploma para magturo, iha. Kailangan mo ng galing at kailangan mo ng puso. At pareho ang meron ka, ipagmamalaki ka ni Humberto kung makikita kanyang ipinapasa mo ang bagay na minahal niya. Pumayag si Selena at nagsimula ang isang panibagong kabanata. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagbukas ang institute. Isang modernong gusali ito, itinayo sa lupang dating pag-aari ni Humberto. Sa loob may kumpletong mechanical labs, climate-controlled na refrigeration rooms at mga silid-aralan na puno ng sabik na kabataang gustong matuto. Pero ang pinakamahalagang bahagi, ang puso ng paaralan, nakatayo ng buong yabang sa harap na lobby. Sa isang umiikot at naiilawang pedestal, ang beige na usa ka libo, 9 ka gatos, ug 74 Volkswagen Beetle usa ka libo, ug 5 ka gatos. Ang kotse na nagdala ng katotohanan, ang nakaligtas sa 7 bigong talyer, ang makina na umakyat sa bundok sa -9 na degree Celsius. May bronze plaque sa tabi nito na nagsasalaysay ng buong kwento. Ang talino ni Humberto, ang pagtataksil, ang pagtubos, at ang tapang ni Selena. May mga estudyanteng naglalakbay pa mula sa iba't ibang lugar para makita ang kotse.
Hinahaplos nila ang hood, gumagapang sa ilalim para masilip ang tagong compartment at maramdaman ang tibok ng kasaysayan. Hindi na muling nag-iisa si Selena sa talyer. Ngayon, pinangungunahan niya ang isang pangkat ng mga instruktor at mahigit 200 estudyante ang natututo mula sa kanya bawat taon. Hindi lang siya nagturo ng mechanics, itinuro niya ang pasensya, eksaktong trabaho, integridad, ang halaga ng tunay na craftsmanship at ang tapang na kailangan para tumayo sa panig ng katotohanan. At marahil, ang pinakamagandang pagbabago sa lahat, kalahati ng mga estudyante ay mga batang babae. Mga babaeng dati sinasabihang hindi sila nababagay sa makina, na hindi pambabae ang grasa, na panglalaki ang tools. Pero ngayon iba na ang halimbawa nila. Si Selena, ang mga kamay niyang magaspang, pero matatag habang humahawak ng carburetor at valve stems, ipinakita sa kanila kung ano ang posible. Siya ang patunay na ang lugar ng babae ay kung saan niya mismo pinipiling naroroon siya. Kahit pa iyon ay sa ilalim ng hood ng 1,174 na Beetle. Nag-apela siya paulit-ulit, kumuha ng mga pinakamagagaling na abogado, nag-file ng motion, sinubukan ng lahat, pero walang argumento ang kayang burahin ang katotohanan. Hinulan siya ng 6 na taon sa kulungan at inutusang magbayad ng milyon-milyong danyos. Ang pangalan niya na dati kinatatakutan sa Samo Joaquim, ngayon ay hati na ang dating. Kalahati, simbolo ng pagtataksil, ang kalahati, simbolo ng pagtubos at katarungan. Halos 1 taon makalipas, sa isang preskong umaga ng Setyembre, nakatayo si Selena sa workshop ng paaralan, nagtuturo sa 15 estudyante tungkol sa compressor systems. Isang 17 anyos na babaeng nagngangalang Esmeralda ang nagtaas ng kamay. Professor, totoo bang muntik mo nang hindi i-report si Dr. Ignacio? Na natakot ka? Napahinto si Selena sa kalagitnaan ng paliwanag. Inilapag niya ang wrench, pinunasan ang mga kamay sa tela at humarap sa klase. Tahimik sila, nakatingin, naghihintay. Natatakot ako, Esmeralda, sobra. May mga gabing hindi ako makatulog. Naiisip ko ang lahat ng pwedeng magkamali. Naiisip kong mawawala ang lahat. Sumulyap siya sa bintana kung saan umiikot ng dahan-dahan ang beige na Beetle sa ilalim ng mainit na ilaw. Pero may natutunan ako, pagpapatuloy niya. Ang pagiging matapang ay hindi ibig sabihin na wala kang takot. Ibig sabihin nito, ginagawa mo ang tama, kahit nakayakap ang takot sa dibdib mo. Ngumiti siya ng marahan. Itinuro sa akin ng kotse na iyon ang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. May mga bagay sa buhay na mas malaki kaysa sa ating lahat. May ilang katotohanan, sabi ni Selena habang nakatayo sa harap ng mga estudyante, na kailangang sabihin kahit ano pa ang maging kapalit. Tumingin siya sa paligid ng workshop classroom. Sinasalubong ang bawat pares ng mata. At bawat isa sa inyo darating sa mga sandaling ganiyan sa buhay. Mga sandaling nasa sangandaan kayo sa pagitan ng madali at ng tama. May isang kamay na dahan-dahang itinaas sa likuran. Isang mahiyain na lalaki, halos pabulong ang boses, ang nagtanong. Pero paano po natin malalaman kung alin ang pipiliin? Marahang ngumiti si Selena. Alam na natin, sabi niya, sa kaibuturan lagi nating alam. Ang totoong hamon ay ang magkaroon ng tapang na pakinggan ang sigaw ng puso mo at kumilos ayon doon. Nang wala na ang tao sa gusali at tahimik na ang lahat, tanging tunog na lang ng malayong hangin na dumadampi sa mga bintana. Nanatili si Selena sa lobby, mag-isa, kasama ang Beetle. Ginagawa pa rin niya iyon paminsan-minsan. Tatayo siya roon pagkatapos ng oras ng klase, tinitingnan ang kotse na parang matandang kaibigan. Hindi lang ito makina, kundi alaala. Isang simbolo, isang kwento. Madalas, kinakausap niya ito sa isip. Minsan ang Beetle,
minsan ang alaala ni Humberto at minsan si Corazon na kahit ngayon ay may karamdaman na, bumibisita pa rin sa paaralan kapag may lakas siya. Nung gabing yon, pabulong niyang sinabi, nagawa natin Ginoong Humberto, lumabas ang katotohanan mula sa makina mo at mas marami itong nabagong buhay kaysa sa kaya mong maisip, pwede ka nang magpahinga. Tapos may nangyari, baka wala lang, baka yumanig lang ang lumang salamin dahil sa hangin o baka naglalaro lang ang isip niya. Pero nanumpa si Selena na narinig niya ang isang mahina, kontentong purr mula sa makina ng Beetle. Tunog na parang kasiyahan. Parang ang kaluluwa ng lalaking gumawa nito ay sa wakas nakatagpo na ng kapayapaan. Halos 3 taglamig na ang lumipas mula noong hindi malilimutang araw na iyon sa tuktok ng Serra do Rio do Rastro. At ang Humberto Castro Institute ay lumaki at naging isa sa pinakakagalang-galang na technical school sa Brazil. Isang pambansang pamantayan sa hands-on na edukasyon. Si Selena na dati nag-iisang mekaniko na nagtatrabaho sa malamig at tahimik na kabundukan, ngayon ay tinig na ng pagbabago. Naglalakbay siya sa buong bansa, iniimbitahan sa mga conference at panel, ibinabahagi ang kwento niya at ipinaglalaban ang mga kababaihan sa mga teknikal na larangan, mechanics, refrigeration, engineering. Mga larangang matagal nang sinasabihang hindi raw para sa babae. Ang beige na Beetle, simbolo na ito ngayon. Mahigit 50,000 tao ang bumisita sa paaralan para lang makita ito, dandaang estudyante. Mula sa mga pamilyang hindi kailanman inakalang makakaya nila ang specialized education. Ang nagtapos sa institute bilang certified mechanics, maintenance tech at refrigeration engineers. Marami sa kanila mga batang babaeng lumaki sa paniniwalang panglalaki ang grasa at hindi pwedeng naka-nail polish ka tapos nagwi-wrench. Pero heto sila ngayon, nasa ilalim ng makina, nasa loob ng lab, bumubuo ng kinabukasan dahil itinuro ni Selena sa kanila na hindi nasusukat ang halaga mo sa inaasahan ng iba. Kung may iisang katotohanang lumitaw mula sa kwentong ito, ito iyon. May bigat ang katotohanan. Pwede itong manatiling nakabaon sa loob ng dekada, nakatago sa katahimikan at bakal. Pero kapag umangat ito, binabasag nito ang kawalan ng hustisya na parang martilyo. Maaring magtagal ang hustisya, pero kapag dumating ito, may bigat at lakas. At minsan, ang pinakamalakas na engine na inaayos natin sa buhay ay hindi makikita sa sasakyan. Ito ang makina ng dignidad ng tao, ang bahagi sa atin na tumitirik sa lamig ng pagtataksil, takot o pang-aapi, pero pwede ring umandar muli kapag may isang taong nangahas na ayusin ito. Ang Beetle na nagpasuko sa 7 talyer ay hindi sinumpa. Isa itong time capsule ng pag-asa. Isang nakakandadong vault na matiyagang naghihintay ng taong sapat ang tapang para hanapin ang code, ipihit ang susi at palayain ito. At ang taong iyon ay hindi isang sikat na inhinyero, hindi siya mayaman, hindi protektado, hindi kilala. Isa siyang babae sa bundok, isang mekanikong may magaspang na kamay, malalim na instinct at pusong sobrang laki, kaya niyang gawing posible ang imposible. Dahil minsan, yun lang ang kailangan. Hindi perpekto, hindi kapangyarihan, kundi isang taong naniniwala at patuloy na umiikot sa susi. Ang susi ng katotohanan, ang susi ng tapang, ang susi ng hustisya, at gaya ng lagit-laging paalala ni Selena sa mga estudyante niya, sa tuwing aabot sila sa isang gamit o haharap sa mahirap na desisyon, ang susi na iyon ay nasa loob mo na. Ang kailangan mo lang ay hanapin ang lakas para ipihit ito.